The next days we were busy. Nagkaroon ng kaunting problema sa butik, kaya kinailangan naming bumiyahe papunta doon ni Raf, kasama si Mia at Indira of course. Hindi na kami ulit nagkausap ni Conrad after what happened to us. Realizations hit me so hard after all the things that happened. I am angry at Conrad, but I am more angry to myself for giving in that easily. I became a slave to my libido. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na umikot ang mata ko habang inaalala ang mga nangyari. He kept on calling me, he even texted, pero wala akong binasa ni isa man doon. I want to explain to him that what happened between us is just nothing but a thing we call ano. It's normal. We're both of age. We're adults kaya natural lang yan. I'm not even making it a big deal, but I think he is. After 2 days at bumalik din ulit kami sa Pilipinas. And this time, Rafael was already planning for our short vacation in Isla Azula Verde. Indira was so excited. Gustong-gusto niya talaga sa islang yun, at hindi ko naman masisisi ang anak ko. It's beautiful there. Punta daw tayo sa Black Label mamaya. Mia wanted to have some fun with us, dahil matagal na rin naman noong huli tayong pumunta sa bar na yun. Black Label. It is where we usually hang out. Kaming tatlo ni Mia at Tami noon. Kahit naman noong college pa kami, ay suki na kami sa bar na yan. Kilala na nga kami ng may-ari eh. Nakauwi na pala sila dito. I thought that they'll be staying in the island muna, dahil doon niya gustong manganak. I asked Mia but she just shrugged. Sabi niya lang may dadamayan daw ang kaibigan ng asawa niya. Broken-hearted daw eh. Parang ginawa yatang fubo. Napakunot ang noo ko, nang ngumiti ito sa akin ng nakakaloko. What? Wala, hamalakhak ito at napailing. Baka lang naman ikaw ang salarin. Ginawa mong fubo si Monteserio diba? What a big blow for his ego. Isang Conrad Monteserio ginawa lang parausan ng Brina namin. Napakurap ako, my lips parted, parausan. No, napangiwi ako, slight lang siguro. When night came ay nagpaalam ako kay Indira na aalis muna ako, at may iwan na naman siya sa Uncle Raf niya. Wala naman siyang naging reklamo. She just let me, and she even said that I should enjoy the night, and that pwede dong huwag na lang akong umuwi. Buong akala ko pa ay nagtatampo ang anak ko, pero nagpahabol pa ito ng salita. Galingan ko daw sa paggiling para may baby brother na siya. That was embarrassing. But I know that Rafael is the culprit again. Nostalgia hit me, when Mia and I were finally outside the Black Label. Sa entrada pa lamang ng bar, ay kitang-kita ko na ang nakangising si Silvano, the bar owner. May hawak itong isang bote ng inumin sa kanyang kaliwang kamay, habang humihit-hit ng sigarilyo, the boss queen is here. He shouted enthusiastically. Mas lumawak ang ngiti ko, at kaagad na hinalikan ang kanyang pisngi. Nagkamayan naman sila ni Mia, na ngayon ay nakangisi na rin. Akala ko hindi na pumupunta sa pipitsuging bar ang isang Brina eh. He chuckled. Papasok na kami ngayon ng bar, habang pinapagitnaan namin siya ni Mia. Pipitsugan. I huffed. Malayong malayo sa pipitsugan itong bar niya. Pumapangalawa ito sa Catastrophe, an elite club for everyone who can afford. Umiling na lang ako. Napapatingin sa amin ang ibang mga tao sa bar, at maya-maya ay babulong sa mga kasamahan. Napailing na lang ako. Pumasok kami sa isang VIP room na nasa second floor. I thanked Tami for reserving us a VIP room, lalo na't ayaw kong makihalubilo ngayon sa ibang tao. Nang makapasok kami, ay kaagad akong napanguso nang makita si Tami at nasa gilid nito si Euler. Akala ko ba kami lang? Babies ko. Napailing ako at napahalakhak ng tumayo ito, at kaagad kaming niyakap ni Mia. Silvano, tagal na nating di nagkita ah. How's life, ma men? Fine, ma men. Napairap ako at napatingin kay Euler na nanatiling nakaupo, ngunit matalim ang tingin nito kay Silvano. I laughed mentally. Nagseselos siya. E bakla naman tong si Silvano. Nang umupo kami sa pie-cut na sofa, ay kaagad nang nagsimulang lumaklak si Silvano. Natawa na lang kami. He's on my left side, habang sa right side ko naman si Mia.
Sa harapan namin ay ang mag-asawa. What are y'all waiting for? Order na. My treat for tonight, since matagal ko nang hindi nakikita itong tatlong mga paborito kong customer. Silvano said. My eyes twinkled at that. I'm pretty, kaya exempted muna ako ngayon sa libre mong alak, natatawang saad ni Tammy. I know right. Nandito naman si Boss Queen at Mia. Kayang-kaya nila akong sabayan ngayon. Napangiwi ako nang sabay-sabay silang tumawa. Wala namang nakakatawa at saka, ayaw kong uminom ngayon eh. Except sa parang nababahuan ako sa amoy, ay umiiwas din ako na baka may kung ano na namang mangyari kapag lunod ako sa alak. I'll pass for tonight. Buntis din ako, halakhak ko pa. It was supposed to be a joke, pero mukhang sineryoso nila yon. Nalaglag ang panga nila, even Euler was caught off guard at what I said. Seryosong silang napatitig sa akin. Naramdaman ko pa ang pagsiko ni Mia sa aking gilid. I coughed before laughing. That's just a joke. Hindi ako buntis. Ang seryoso nyo naman masyado eh, natatawa ko pa ring ani. Maya-maya ay natawa na rin si Mia bago ako akbayan. Si Tammy naman ay napatitig sa akin ng mariin bago ngumisi at napailing. Euler was, oh well, busy as phone niya. Mukhang sumama lang ito ngayon para mabantayan ang asawa. After that awkward moment, at umorder na lang si Sel at Mia ng maiinom. I only drink an orange juice. I don't even want to taste a bit of alcohol today. Wala akong gana. We were enjoying ourselves from talking, when I suddenly felt an arm dropped on my shoulders. Nilingon ko si Silvano sa buong pag-aakala na siya ang umakbay, pero hindi naman. Euler, thanks for inviting me, man. That baritone voice made me sit still. Napalingon din si Silvano, at kaagad na nanlaki ang mga mata. I heard Mia and Tammy's fake cough. That man signaled Silvano to move away, and I was still frozen in my seat. What? Napatingin ako kay Euler na nakangisi na ngayon at naiiling. Conrad familiar scent embraced my nostrils, when he sat on my left side. His arms down go my waist. Halos hindi ako makahinga, nang bahagya ako nitong buhatin at iniupo sa kanyang hita. And everyone saw that. Nakita ni Mia, ni Tammy, ni Euler at mas lalo na si Silvano. Narinig ko ang halos magkasabay na pag-ubo ng apat, habang ako naman ay napanguso. I don't know what's happening. But I just found myself burying my face into his chest. I suddenly love his warmth and scent, and it's frigging not okay. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa aking likuran, at ang paghalik niya sa tuktok ng aking ulo. What's happening again? I'm not drunk, right? I'm perfectly fine. I'm sober. I fell asleep in his arms that night. Nagising na lang ako dahil sa sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. Napakunot ang noo ko, at dahan-daang bumangon. I'm in our unit's room. How did I shook my head before getting out of the bed. Humihikab pa ako. Habang papasok ng banyo, wala akong halos maalala kung anong nangyari kagabi. Basta, nakatulog na ako pagkatapos ng kalandian ko. I rolled my eyes. I don't even know why I let him do the things that he's doing right now. I mean, malinaw na diba? I've moved on. Or did I, really? I rolled my eyes. Mas kilala ko ang sarili ko, at alam kong tapos na ako sa kanya. It's just that I'm feeling so attached to him. And I'm even loving the way he touched me. I love his warmth, his scent. I even thought I'm addicted to it. Naalala ko pa kung paano ko siya singhutan kagabi. I even heard how he laughed at me, while I was doing that. I sighed. Ipinagsawalang bahala ko na lang ang mga bumabagabag sa isip ko, bago tuluyang lumabas ng kwarto, matapos makaligo at makapagbihis. Indira, Raph and Mia were in the living room. They too engrossed with their talk na mukhang hindi pa nila napansin ang pagdating ko, maging si Indira ay nakangusong nakikinig sa dalawa na pinapagitnaan siya. I faked a cough, dahilan para mapalingon sa akin ang tatlo. Indira's eyes widened before she smiled at me. Umalis siya mula sa pagkakaupo, at kaagad na nagpakarga sa akin. I kissed her cheeks. I missed you today, mommy, she pouted.
Napatitig ako sa abo niyang mga mata. I sighed. It feels like I am staring at Conrad's soul. Hinaplos ko ang buhok ng aking anak, bago pa ulit-ulit na hinalikan ang noo nito. I missed you too, baby. Hindi ka naaalis, mommy. Me, Uncle Raf and Tita Mia were planning for my birthday party. I'm so excited, mommy. When are we going back to the island? I just chuckled. Napatingin ako kina Mia at Raf who are both silently watching us with the smile on their face. How about we go there next day? I asked. Tinaasan ko ng kilay ang dalawa, kung okay lang ba sa kanila. Sabay namang napairap ang mga ito. Actually, ikaw lang talaga ang hinihintay namin. Oh, then, that's great. We spent the whole day planning for Indira's upcoming birthday. When lunch came ay nagpa-deliver na lang kami, dahil pareho kaming pagod mentally. Ang hirap palang magplano ng birthday, lalo na't sobrang high maintenance nitong magbi-birthday. She's not requesting for something grandiose, but she really knows how to look for expensive things. This little girl, pakiramdam ko ay mas lalong sasakit ang ulo ko paglaki nito eh. We rest for a bit, before we continue. Natutulog si Indira sa hita ko, nang bilang tumunog ang cellphone ko. My eyebrows furrowed, because it was an unregistered number, but I still ended up answering it. Bukod sa ayaw kong magising si Indira, dahil sa tunog ay kuryoso din ako sa kung sino ang tumatawag. Hello, Brina, we need to talk. I'm in the rest area of the building. Calm down. Kilalang kilala ko na kaagad kung kaninong boses ito. I sighed. Instead of declining at umusal ako ng mahinahong oo, bago ibinaba ang tawag. The two stare at me curiously. I just shrugged before carrying Indira in my arms. Ilalagay ko lang sa kama, tapos bababa na ako dahil may kakausapin lang ako sandali. I said. Tumango lang din sila, at magkasabay na humilata sa sofa at pumikit. After I tucked Indira to our bed, at kaagad na akong nagbihis. Nang makalabas ng kwarto ay nakanganga na ang dalawa habang nakahiga. My forehead creased. They look exhausted. For real. Hindi ko alam kung anong nangyari, but this too seems too quiet today. I'm confused, dahil usually sobrang ingay nitong dalawa kapag magkasama. Kung hindi nagbabangayan ay nagrarambulan naman. Pero ngayong araw, they're too quiet. Kinakausap lang nila ang isa't isa, kapag nagtatanong ako. It makes me wonder tuloy, kung anong nangyari kagabi. Or did I miss something? I shrugged. Whatever it is, I hope they fix that now. It's awkward na ako na ngayon ang nagmumukhang maingay sa aming tatlo. Pagkalabas ko ng unit ay kaagad na akong sumakay ng elevator, at dumiretso sa resting area. She was alone while comfortably sitting on the couch. I bit my lower lip before calling her. Beatrice. Kaagad itong lumingon sa gawi ko. Napakurap ako ng ilang beses, at bahagyang napaatras nang makita ang namamaga niyang mga mata. Her eye bags is so visible. Mukha siyang ilang araw nang hindi natutulog. Pero ang mas kapansin-pansin ay ang galit sa mukha at mga mata niya, habang nakatingin sa akin. This is not Beatrice. Anong nangyari sa'yo? Dahan-dahan akong lumapit sa gawi niya. Hindi ko mapigil ang makaramdam ng awa, habang nakatitig sa kakambal ko. Seriously, Brina, nagawa mo pa talaga akong tanungin yan ha? After you slept with Conrad. Tatanungin mo talaga ako kung anong nangyari. Matigas at mariin itong sigaw sa akin. Napatayo ito at buong galit na dinuro ako. Tears welled on the side of her eyes. She looks defeated, angry and betrayed. Sana hindi ka na bumalik eh. She shouted. Wala akong ibang nagawa kundi ang titigan siya, habang galit na nagsasalita sa harap ko. I actually don't know what to do. If you didn't slept with Conrad back then, edi sana natuloy pa rin ang kasal namin. Kung hindi ka nagpabuntis sa kanya, edi sana hindi niya tinihil ang kasal. I gasped when she kneeled in front of me habang umiiyak. I was walking on the aisle, Brina. Naglalakad na ako papunta sa kanya, pero tinihil niya at umalis siya. Iniwan niya ako sa gitna na umiiyak. Sumakit ang dibdib ko. I exactly don't know what happened to them, pero masakit. Nasasaktan ako para sa kakambal ko. I crouched and tried to reach her,
Pero kaagad niyang tinabig ang kamay ko. Buong akala ko ay okay na kami. He confessed na may nangyari sa inyo eh. Sabi niya di niya sinasadya, kasi ako lang ang mahal niya. He was honest to me. She looked at me with tears in her eyes. I asked him, paano kung nagbunga? And you know what he told me? Sumangot siya at dahan-daang tumayo. She wiped her tears like nothing happened. I blinked multiple times. What was that? She let out a triumphant smirk. He told me na wala siyang tatanggaping anak mula sa'yo, because he loved you. He told me na ipapatanggal niya ang bata. He will remove his own child if it's with you. Do you understand me, Brina? Wala siyang tatanggaping anak kung mula sa'yo. What he is doing now, is just for revenge because you removed his child to noon, hindi ba? Pinatanggal mo ang anak niyo para lang sa career mo. He is seeking for revenge, Brina. Hindi kanya mahal at alam kong ako pa rin. Ako pa rin ang mahal niya, and once that he's done avenging his child that you finish, may iwan kang lugmok sa lupa, because he'll choose me again. He'll choose me, just like what happened years ago. It was as if the whole world had drowned me a huge meteorite. I was frozen. I was stuck. I was dumbfounded. Parang gusto ko ulit na sisihin ang sarili ko, na naisip ko pang bigyan ng tsansa si Conrad, na makilala ang anak niya, ang anak namin. He planned this. For sure. I let out a smirk. Of course. Imposible naman kasing mahal niya akong talaga. Parang noon ay itinulak-tulak niya ako palayo, he loved me, dahil ako ang pinaniniwalaan niyang nanakit sa sarili naming anak noon. I treasure my career so much that time, because I was just starting, and modeling is my passion. It was my first love before him, pero noong nalaman kong buntis ako sa anak namin, ay hindi ko inisip na magpatanggal. I could never do such thing. And it hurts me na mas naniwala siya sa iba kaysa sa akin. It broke me into pieces. Alam kong nasaktan siya sa nangyari, but he doesn't have the right to accuse me of something that I didn't do. Mas dumagdag pa siya sa stress ko noon. I remembered how I begged. Kung paano ako nagpakatanga, at nagmukhang aso na sunod ng sunod sa kanya noon. I remembered it all and it's flashing in my mind so fast. Mahal ko pa rin siya. Natawa ako ng mahina sa sarili. I am really pitiful ha. Mahal ko pa rin talaga kahit anong tanggi ko. But no, hindi ko magagawang pagbigyan ang sarili ko ngayon. Not this time na ang anak ko mismo ang pinupuntirya niya. Mas lalo lang amigting ang desisyon kung huwag siyang ipakilala sa anak ko. It's not even impossible that he's doing all of this for revenge. I know him. He can go through everything just to mess up someone's life who messed up his. And I'm not an exception. Indira doesn't deserve to have a father like him. Revenge ha? Oh well. He's playing a game. A very dangerous one. Oh well. Two heads can play this game better. Might as well join, never mind if I'm hurting inside. Maaaring mahal ko pa siya, pero mas mahal ko ang anak ko kaysa sa kanya. Naunang umalis si Beatrice sa resting area. She had that triumphant smile on her lips, that I badly wanted to wash off. She's cunning. Ngayon ko lang nakita ang ganitong side niya. She used to be prim and proper. She used to be the woman who's adored by everyone, because of her kind heart and gentleness. I used to believe that too. I clenched my jaw. Pero hindi na ngayon. I am really feeling something fishy about my twin, and I do hope that it's not what I am thinking right now. Or else makikita niya talaga kung paano ako magalit. Pagdating ko sa unit ay kaagad akong pumasok sa kwarto. My daughter is still sleeping peacefully. I kissed her forehead, bago hinila ang malita sa ilalim ng kama. Hindi ako tatakas. Mag-iimpake lang ako, dahil hindi na ako makapaghintay ng ibang araw pa para manatili dito. This place is suffocating. If not for the fashion show, ay hindi ako babalik dito. Mommy, napalingon ako sa anak ko nang bigla itong magsalita. Kinusot-kusot nito ang kanyang mga mata, habang dahan-daang bumangon sa kama. I sighed. Tumayo ako at kaagad siyang nilapitan. I carried her in my arms, before kissing her forehead. Why?
I asked softly. Umupo ako sa gilid ng kama habang kondong siya. I dreamed about something, Mommy, she whispered. Nakita ko ang pagmuso niya. Dahan-daang tumaas ang kamay nito patungo sa dibdib ko, dahilan para matawa ako ng mahina. Old habits die hard, ha? She's now pinching my right chest, like it was her stress ball. Napailing ako. May pinagmanahan. What did you dream about? Is it bad? I asked while caressing her hair. No, it wasn't bad. It's just weird, Mommy. Ani nito bago umalis mula sa pagkakasandal sa akin, at tiningnan ako ng diretso sa mukha. Gusto kong magtaas ng kilay, nang makita kong gaano kaseryoso ang maliit na bata. I'll enroll Indira this year. She badly wants to go to school already. I slightly pouted. It would probably be hard for me. I really don't like to be away from her. Kahit isang oras ay. Ayaw ko yun. Kung pwede lang na huwag ng pag-aralin si Indira, at dito na lang lagi sa tabi ko eh. Kaya lang, I don't want to cage her too much. I know that she needs to be out from her comfort zone too. She needs to socialize. And I know that it won't be hard for her. She's already a social butterfly at the age of 5. Ang tanong, kaya mo bang mahiwalay sa kanya? Mia asked with a raised brow. She opened her mouth to eat the piece of cake she's holding on her spoon, when Raph caught her wrist. Iginiya ni Raph ang kamay ni Mia na may hawak na spoon with cake and then it ate. Matapos noon ay bumalik ito sa pagtitipa sa kanyang cellphone, na parang walang nangyari. Napakunot ang noo ko. I throw Mia a dirty and suspicious look. What is that? This too seems too suspicious and personal. Mia only rolled her eyes. Umiwas ito ng tingin at tumikim. Indeed suspicious. What really happened? I sighed. Anyways, aalis na tayo papunta sa isla sa susunod na araw. Be sure to pack the things that you want to bring from here, dahil after Indira's birthday celebration, ay didiretso na tayo sa airport. We're going back to France as soon as possible, ani ko pa. Nagtinginan ang dalawa, bago napakurap at nag-iwas ng tingin, and take note, magkasabay pa yon. Napangiwi ako. They're really weird these days, I swear. Hindi ko na lang sila pinuna at bumalik sa kwarto. I spent the whole day playing with Indira. Tunog ng tunog ang cellphone ko, pero hindi ko yun pinapansin. It was that man, texting and calling me. When I had enough of him, messaging me ay binlock ko na kaagad ang number ko, and then I erased all that would remind me of him. I rolled my eyes. Hopefully, I can erase him in my heart too as soon as possible. But who am I kidding? How many years had passed again? 5 or 6. I thought he wasn't in my heart anymore. I thought I was completely over with my love for him. But turns out, for those years, I just filled my heart with anger, the reason why I thought that I was over him. Pero hindi pa pala, nandito pa rin siya. Buong-buo pa rin eh. I love him. I do. I can't deny that anymore to myself, dahil ramdam ko naman na yon. But then, I don't trust him. And my love for him is not enough for me to take a risk again. Lalo na dahil sa mga narinig kong mga salita mula kay Beatrice kahapon. Ano bang problema? I was brought back on reality, when Raph nudged at me. Akala ko ay bukas pa tayo aalis. Pero bakit mukhang napaaga naman yata? Aren't you too excited to leave? He asked. I sighed bago inayos ang pagkakaupo ni Indira sa aking mga hita. Wala. I just want to make Indy happy, ani ko na lang. I saw him pouted. Hindi yun eh. May iba pa. Iba ang ore mo. Malungkot eh. Sobrang nakakadala. Tungkol kay Monteserio ba yan? I sighed again. Sighing is like my best friend now. I can't get it out of my system, parang si Monteserio lang. Mahina akong napailing. I talked to Beatrice yesterday. She told me things, napalunok ako. Sa tuwing binabalik-balikan ko ang mga narinig ko kahapon, ay paulit-ulit ring banibiyak ang puso ko para sa anak ko. No one even know that I cried. Nang tulog na si Indira, ay pumasok ako sa bathroom at doon nag-iiyak buong magdamag.
The reason why I am not removing my sunglasses, kahit nasa sasakyan na kami, dahil halatang halata na umiyak ako at walang tulog. She told me that Conrad wanted to get rid of our baby. Sabi niya ay hindi daw siya tatanggap ng anak, kung mula sa akin eh. I sighed loudly, hoping for the pain in my chest to subside, but it only worsened. Sabi niya ay lumalapit lang sa akin si Conrad, dahil gusto niyang maghiganti sa akin. Conrad think that I purposely remove our first child for my career. Akala niya ay pinagpalit ko ang anak namin para sa career ko, but he thought wrong. I couldn't do that. I love my job, pero hindi ko magagawang alisin ang sarili naming anak. I could never. I trailed off. Kaagad kong pinunasan ng luha sa aking pisngi, bago pa man ito mahulog sa natutulog kong anak sa aking hita. Kaya lang, naniwala siya sa mga sinasabi ng iba kaysa sa akin. He didn't believe me. He didn't trust me enough. Hindi ko na napigil ang mapahikbi, kaya napatingin sa akin si Mia na nakaupo sa may unahan. Tumayo ito at kinuha si Indira sa aking hita, bago bumalik sa kanyang upuan. I sighed. Masakit yun. Ilang beses akong humingi ng tawad, para sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ilang beses ko siyang hinabol. Ilang beses akong nagpakatanga. Ilang beses kong isinakripisyo ang sarili kong kasiyahan, kasi sinisisi ko rin ang sarili ko, kahit na hindi ko naman talaga kasalanan. Ilang beses kong ibinaba ang sarili ko, hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa pamilya ko, pero ang baba pa rin ang tingin nila sa akin. Ang babae. Kaya hindi nila ako masisisi. Hindi nila ako masisisi kung nagawa kong alisin sila sa buhay ko, kahit na pamilya ko sila. Pero si Conrad, siya lang ang nanatili. I cried, very much frustrated that I can't get rid of him in my life. I am so disappointed in myself again, Raph. You witnessed naman, how I wanted to get rid of the ones who inflicted too much pain to me back then, diba? I tried, and I did to my family. Iyong kay Conrad, akala ko ay nawala na talaga siya sa puso ko, pero akala ko lang pala. Sobrang hina ko pagdating sa kanya. Ganun pa rin ako. Mahina pa rin at marupok pagdating sa kanya. Mahina pa rin. Humagulal ako. Kaagad akong niyakap ni Raph. Hinahaplos niya ang likuran ko habang patuloy ako sa pagiyak. Hindi mo kasalanan, Brina. Nagmahal ka lang kaya gusto mong may mapatunayan. Hindi mo nakasalanan kung hindi nila nakita ang worth mo. It's their fault. They lost a gem. Ani niya. As for Conrad, you should really talk to him, Brina. Alam kong isa siya sa mga tao na nagpasakit sa'yo ng sobra, but I think that it's time for the two of you to talk, yung usap talaga na maliliwanagan kayong pareho. Hindi yung usap na nag-aano. He teased kaya mahina akong napatawa, at hinampas ang kanyang dibdib. Raph, ano ba? Pero seryoso kasi. I think isa yan sa missing sa relasyon nyo. The communication and of course, the trust. Kaya kayo hindi nagkakaintindihan, dahil walang komunikasyon. And both of you loves to jump into conclusions, at mabilis pang nagpapaniwala sa fake news. Sinabi ko naman sa'yo na may naaamoy ako sa kakambal mo eh. She smells fishy. Pinaglihi siguro sa show ko yun. He joked again and I laughed. Pero napaisip din ako eh. Tama yung sinabi niya, yung relasyon namin noon, para kaming naglalaro. We were both too comfortable of each other's company, na hindi na namin naisip ang mga posibleng mangyari mang mga dagok sa relasyon namin. We don't communicate that much. I trust him and I know he trusts me too, but I guess, it wasn't enough. Out love and trust wasn't enough to keep us bind together. There's still something that's missing. Paano kung mag-usap kaya kami? Iyong usap na walang sigaw at iyakan. Iyong simpleng, nagkakaintindihan lang kaming dalawa. I shook my head. Kung ginawa namin yun noon, sana ngayon ay may dalawa na kaming Brina o di kaya'y Conrad. If he let me explain, then we're probably fine by now. May kapatid na sana si Indy kung ganun. So ano, magtatago-taguan muna kayo ngayon. Raph said and I nodded. Magtatago muna ako bago ko siya harapin, para magkausap na kami ng maayos. I want to know his reason, why he didn't let me explain, kung meron man.
And I will explain my side to him. I won't apologize. I'm done apologizing and feeling sorry my whole life. It's his time to apologize. If I can forgive him, I will. If I can't, then I won't force myself. Easy as that.